nag-apply habang nasa Pilipinas dito sa United Arab Emirates, nakapasok, binigyan ng employment visa ng employer at ticket para makapunta dito. Pero na-offload. So akala talaga ng mga employer basta binigyan lang ng employment visa, binigyan ng ticket, diretso na dito sa United Arab Emirates. Pero hindi. So, ang ginawa natin nung na-offload siya, pinrocess natin on a legal way. So, dahil may employer na siya dito, may employment visa na, may ticket na hinabol natin at last day niya today. Buti na lang umabot siya, nakarating dito sa United Arab Emirates bago ma-expire ang visa. So, lika, tanungin natin siya at alamin natin kung ano ba nag-experience siya sa pag-process ng mga documents at ang pagka-offload niya, kung ano ba yung naramdaman niya doon. So, let's go! Hi! So guys, finally nandito na rin si Mr. V. Sige ba dito? Let's go. Guys, finally nandito na rin po si Miss Jovina sa UAE. So welcome po sa Dubai. So kamusta naman po ang biyahe nyo? Okay lang naman po, yung mga kasama ko mga Pinay din. Mga Pinay din po ang kasama nyo. So may nakakakwentuhan pala si Madam Dan. Okay, Madam. Na-offload na po ba kayo dati? Oo, once. Bakit po? Ano yung nangyari? Hindi ko inaral yung instruction pag-aalis ng Philippines bansa Oo. through work. Oo. Kaya ano. So, binigyan kayo ng employment visa before. Pagkatapos ginamit yung employment visa, dinala sa immigration, may ticket lang, and then boom. Ano yung tinanong sa inyo nung gano'n? Sabi sa akin, bakit nga daw hindi ko ni-review yung yung instruction. Na kasi ang kailangan lang is, pag employment visa, kailangan ng affidavit of support. First time niyo pong na-hire dito sa UAE? Okay. So, first time niyo magtatrabaho as magiging OFW? Masyal. At guys, alam niyo ba sa lahat ng mga pinrasas din namin, isa sa mga company na maganda is kay Madam Jovina. Anong company po ito? Pwede po bang sabihin? Sige, huwag na natin sabihin. Actually, pwede naman sabihin kasi kilala talaga yung company na nyo. So, ang company na pagtatrabaho ni Madam is... Grabe, actually malaking company po talaga yung... At paano nyo naman po kami nakita? Nakita ko po kayo sa TikTok kasi naghahanap na talaga ako ng agency na makaka-help sa akin. Kasi nga, syempre, na-upload na once, hindi na pwedeng maulit-ulit. Oo. Ayun. Kasi sayang talaga yung yung ticket, di ba? So, masasayang yun kasi naka-check-in ka na. I mean, check-in pagdating sa immigration, hindi naman pala pasado. So, yun ang problema po, no? Pero this time, dahil papunta ka ng immigration, legal ang lahat ng documents natin, kinabahan ka pa rin sa immigration? Slight lang po. Kasi alam ko naman na complete docs na ako Pero sinecond immigration pa rin kayo, no? Opo. Doon kayo kinabahan? Hindi naman? Hindi naman po masyado. Ang inas lang sa akin, first international flight ko daw po ba? Sabi ko, opo. Tapos sabi sa akin, kung connecting flight ba? Sabi ko, hindi. And then, kung may kasama daw po ba ako? Sabi ko, wala. Ayun lang po. Yun lang. So guys, sobrang naging smooth pala yung process ni Madam. So pagdating niyo dito, ano yung sinabi niyo sa sarili niyo? Finally. May kamag-anak ba kayo dito? Wala po. Wait lang. Ito yung pinaka-tanong ng karamihan sa atin. Paano nakita ang trabaho? Kasi walang kamag-anak pagkatapos nagkaroon ng trabaho sa malaking company. Paano? Nag-browse lang po ako sa LinkedIn. Tapos change ko lang ngayong country to UAE. Kasi po may friend ako na nandito. Tapos yun po, trinay kong pasahan ng resume and nakuha and napili. Napakagaling nyo po. Kasi talaga yan talaga pag gusto, may paraan. No? Yes, pagkatapos, bakit naman Dubai? Kasi syempre ang daming bansa. Australia, Canada, bakit Dubai? Syempre, Dubai yung may mga pinakamagandang tourist spot, matunog. Diba? Ayun, tapos kasi marami rin namang Pinay sa Dubai, so hindi ako masyado ma-homesick kung sakali. Totoo yan. At ano po ang magiging trabaho nyo? Office po, back office. Back office talaga? Yun din po ang experience sa Pilipinas. Opo. Mashallah, ano po yung free accommodation? Allowance po. Allowance? Pero may titira na po kayo dito muna ngayon. Kasi po mamaya, saan po kayo ito? Pero sino naghanap ng bahay nyo? Since hotel yung... hotel po. Hotel din po. Mashallah. So dyan po kayo mag-i-stay sa hotel habang nagtatrabaho? Hindi po yung free pero... Hindi po, free.
allowance. May allowance na, tapos parang gano'n. At least, di ba ang ganda ng company ni Madam, and I'm so proud na talagang nandito na siya. Talagang sariling sikap ang paghahanap ng trabaho dito online. So possible talaga na nasa Pilipinas ka pala, nag-a-apply ka na dito sa United Arab Emirates. Katulad ni Madam, so naman napakaganda. At talaga napakaswerte niyo po. Yes, No? So sana thanks, mas maging God. okay po kayo dito. Marirecommend niyo po ba yung company namin? Of course, I highly recommended. And shout out kay Sir Alejandro. Siya talaga yung tumulong sa akin Opo. para matapos to. Yeah, kasi alam nyo, talagang minadali namin ang proseso ng ano nila. Ilang days lang po ba? Parang almost a month din. Ah. Ganon. Kung complete docs na, mabilis na lang talaga. Mabilis na lang talaga kasi alam nyo ba, today ang last day ng visa ni Madam. Oo. Buzzer beater. At ano pa, kahapon, so syempre last day na, yung OEC niya is kahapon lang lumabas kasi nga may bagyo. Alam mo sa Pilipinas, wala mga pasok yung mga government natin. Pagkatapos, ang daming holidays, so talagang nakakakaba. Pero ginawa namin ang best namin para makaalis siya bago matapos ang visa. Kasi minsan, alam mo, pag natapos yung visa, ayaw nang i-hire ng company. Oo nga, kasi, ayun nga yung kinakatakot ko eh. kasi parang gumastos na sila, pas gagastos ulit sila. What if hindi talaga makaalis yung tao? No? And then marami rin naman kasing dito, pwedeng I-hire. dito. Kaya ayun, thankful Mashallah. talaga ako sa Yes, so sana mas maging okay po kayo dito sa United Arab Emirates. First time nyo, maninibago ng kaunti pero maganda ang panahon na pagpunta nyo dito kasi medyo taglamig. Medyo mararamdaman nyo pa mainit pero in the future, ayan, paunti-unti, hindi na ganun kainit. Okay, so ulitin po natin. Welcome to Dubai! So sige po, may sundo na si Madam at siya na ang bahala sa kanya. Sige po, thank you so much po na marami. Thank you po. Guys, eto na. So, eto na si Madam kasi siyempre si Sir Ali ang nag-process ng documents niya. May pinasabay si Sir Ali at may pasalubong din si Madam. Mashallah! Ano po ba yan? Labag po ba sa kalooban niyo? Bukal po sa kalooban? Sobrang bukal po sa loob. So, thank you so much po. Talagang, wow, naka-organize talaga. So, syempre, medyo matagal si Madam dito mag-i-stay kasi 2 years ang ko. Oh my God! Parang, ano to pati? Ay, mga sabo, mga ano. Naku, si Sir, kay Sir Ali po to? Hindi ko alam. Nagpaano lang po sila. So, okay na po ito. Thank you so much po. Maraming tutulungan ko po kayo. Hindi pa na. So, sige po, thank you na marami po, Miss Javina. Thank you po. Thank you, bye-bye. God bless you po. So, ayun na nga guys, nakarating na yung client natin from the Philippines to United Arab Emirates na minsan nang na-offload dahil nga binigyan ng employment visa at ticket at akala nila ganun lang. So, pero dahil sa tulong ng ABA or Al-Babalabiyat at ng Licensed Recruitment Agency na sa Pilipinas, nakarating siya ng maayos dito sa United Arab Emirates. At isa si ate sa mga swerte na nakita ko at malakas ang loob na nag-apply lang online, talagang sa LinkedIn lang daw siya, and then na-hire, binigyan ng visa, and then that's it. So, sana tularan na si ate na kung gusto magtrabaho dito sa United Arab Emirates, habang nasa Pilipinas pa, mag-apply na para pag nakuha kayo, tada! Hindi na kayo magpapakahirap maghanap ng trabaho pag nandito sa United Arab Emirates at legal ang pagpunta dito. So ngayon, papunta kami ni Mark doon sa Terminal 3 dahil may isa pa kaming client na susunduin na nanggaling sa Pilipinas. So siya kasi Terminal 3. Let's go! Emirates!